Ano to? Penultimate day of the week. A Sunday, the last. Kita mo, naging Sunday tuloy. 7 weeks tuloy pumatak ang Sunday. 2 minutes. Okay. This current European labor-oriented convention has been formalized by ISO. What is the ISO? International Standard Official. Nakita mo na yung pala ibig sabihin ng ISBN, International Standard Book Number. Ayun, international pala. Ano? Na hindi pala ang Saturday ay laging 7-day ito. So, isa lang ko dun. Okay. So, napakaganda. So, yung kapatid natin, hinihintay ko mag-present na ang Saturday ay talagang international na pinag-reviewan ng 7th day of the week. Kuya, ilan pa ako? 1 minuto. Isang minuto. Meron pa rito. Okay. Hindi ko na ilan ko yan kasi magkakagulo-gulo na. Dali hindi ko na kasi na ano na. Okay. O sige, cut, ano muna, cut na muna. Okay, good, thank you. Hindi tayo nag-aaway, ha? Hindi tayo nag-aaway. Nagkabalik-balikan lang kami. 7 minutes. Conclusion. Kaya po kami nagkita noon sa Lunete. Kasi po, maganda yung aming pag-uusap. So, 7 minutes po, no? Mag-remind po ako pag 2 minutes na lang. Meron po mga ilang bagay na gusto pa po bigyan din. Una po dyan ay meron siyang mga kinocode na mga quotation against po ng Sabbath ay Saturday. Ano po? Sinasabi niya na yun daw ay pagan. Nga lang po, ako po ay medyo nalilito sapagkat yung kanilang mga authority, gaya ng pasyon, Sabado yung ginagamit. So, sino yung paniniwalaan ko? Pangalawa, dito po sa Marcos 2, ang salita pong ginamit dito, Sabado. Ano po? Ito po, Mark chapter 2, verse 27. Ito po, ibabasahin ko sa salin ni Juan Trinidad. Sa salin po ni Juan Trinidad, ganito po ang sabi. Catholic Bible po ito, At ang patuloy niya, ang Sabado ay ginawa para sa tao. Bakit mo pinututulan na hindi pa international? Kasi ang sabi nito, ang Sabado ay ginawa para sa tao. Take note. Yung salita po ritong tao, ano po, ay hindi po ito tumutukoy sa mga Hudyo lamang. Ang salita pong tao dyan sa Greek, yan po ay anthropos. At sakayon po sa Gingrich lexicon, ang anthropos ay tumutukoy sa human being. Pag sinabing human being, kasama ang lahat ng tao. Ano po kasi? Human being Ano po? Ano pa? Sabi niya, hindi daw 7th day, hindi Saturday ang 7th day. Gaya po na ating binasa sa mga authority nila, ang 7th day, Saturday. May nagtanong nga kanina, sabi, which day is Saturday? Ang sabi roon, which day is the Sabbath day? Ang sabi, Saturday. Ano po? Ngayon, meron pa po siyang mga ginamit kanina na gusto ko pong bigyan tingin natin na kung saan ay hindi niya po nagiba yung aking pong tatlong i-present kanina. Ano po? Sa kanyang presenta, lumalabas na wala sa Biblia ang pangingilin ng araw ng linggo. Aminado naman siya ron. Pangalawa, hindi niya nagiba yung binabanggit ng mga authority nila na aking pong kinote at ginamit kanina. Ngayon, gusto kong dakuhan ito. Ang sabi niya sa Exodus 31, ang Sabbath ay para sa Israel lamang. Pero pag binasa po natin yung Exodus, chapter 31, yung binasa niya kanina, wala pong nakalagay doon na ang Sabbath ay para sa Israel lamang. Wala pong lamang doon. Totoo, ibinigay sa kanila. Pero hindi ibig sabihin para sa kanila lamang. Kasi, ang sabi nga dito sa Bible na ito, ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ang Sabado ay ginawa para sa tao. Ano pa? Tinikiran niya yung Sabbath, yung Saturday kasi pagan. Hindi niya alam na yung Sunday, pagan origin din. Ano po? Sabi nga rito, Sunday, dies solis, which means day of the sun,
from which we get Sunday. Ano po? Which originated with the pagan Greeks and Romans to represent their son, Helios. Ano po, sino represent pag Sunday? Yung kanilang Greek god na si Helios. Yun po yung sinasabi rito. So, bakit natin ginamit yung salitang Saturday? Eh kasi nga po, nung tinanong yung inyong si Peter Gehrman, tinanong siya, ang ginamit ng salita, Saturday. O, ginaya lang namin. Ano po? Pero hindi ibig sabihin na yung pagan god ang nasa isip namin. Kasi ang nasa isip namin, yung reckoning pa rin ng Biblia, yung Sabbath ng Biblia. Kaya nga, ang sabi sa Bible, Sabbath of the Lord. Yun po yung nasa isip namin. Kaya nga, bagamat walang pangalan ang araw noon, ano po? Bagamat wala pong pangalan yung araw noon, gusto ko pong idiin na ang Diyos ay marunong pong magbilang kung ano yung ikapitong araw. Tingnan niyo po sa Exodus chapter 16, nung sila po ay naglalakbay sa ilang, alam na ng Diyos kung ano yung araw ng paghahanda At alam ng Diyos kung kailan siya titigil magpaulan ng mana. Saturday o Sabbath po yun. Ito po ang sabi. Sa Exodus chapter 16, verse 23, at kaniyang sinabi sa kanila, ito ang salita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Sino ang nagsabi? Ang Panginoon. So alam ng Diyos kung kailan ang Sabat. Ano po? So yun po yung istorya po noon. Kaya sa nakikita ko po mga kapatid, habang kanyang tinututulan na ang Sabat, ang ibig sabihin sa atin ngayon ay Sabado, nakikita ko po na nilalabanan niya yung kanilang mga authority. Ano po? Habang tinututulan niya na ang Sabat ay Sabado, nilalabanan niya ang mga authority nila. Hindi po ako, sapagkat kinukut ko lang naman ito sa kanila. At ang nakakatuwa po dyan mga kapatid, hanggang ngayon, yung ating pong present ay hindi pa rin po nagigiba. Dapat muna niyang gibain yung kanilang mga authority bago po sa atin. Ilang segundo pa bro? Isang minuto. Isang minuto. So sa akin pong isang minuto, nais ko pong i-quote itong isang kanilang article. Sabi rito, sabi niya kasi hindi daw Saturday yung Sabat. Ito po ang sabi ng kanilang authority. Sa Catholic Virginia, for example, nowhere in the Bible do we find that Christ or the Apostle ordered that the Sabbath change from Saturday to Sunday. We have the commandment of God given to Moses. Ano yung utos na binigay kay Moses? Kasama yung Sabbath doon. To keep holy the Sabbath. That is the seventh day of the week, Saturday. Yun ang sabi ng kanilang authority. Hindi ako. Kaya yung kanyang ginamit, laban sa authority nila, ibig sabihin, maging sila hindi magkasundo sa loob ng kanilang iglesia kung ano ba ang araw ng Sabat. Sabi pa rito, bilang conclusion, babasahin ko ulit yung aking conclusion kanina, kasi hindi niya nag-iba. Perhaps, the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century, basahin ko na lang po, the holy day, the Sabbath was changed from Saturday to Sunday. Sabi rito, people who think that the scriptures should be sole authority should logically become Seventh-day Adventists.